Hey guys, what's up? My name is Sean Winning today. Pag-usapan nga natin itong naging mga pahayag, no? Ni Congressman Tambalalay. Si Congressman Asidre, tama ba ako, ng team of party list. So dito, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga hugot niya rito at kung naiintindihan niya ba exactly kung ano yung mga sinasabi niya. Ang gagawin natin is scrutinize natin yung kanyang mga pinagsasabi and then see how if we're going to agree or disagree sa kanyang mga pinagsasabi. Kasi so far, for the first 2 minutes na pinapanood ko mga pinagsasabi niya, hindi ko alam talaga kung matatawa ako, mabubwisit ako, or ayan. So, panoorin muna natin siya, then mag-insert tayo ng mga reaction natin in Delta. Isa po sa pinaka-epektibo at pinakamalaki ang return of investment ng ating gobyerno, itong AKAP. Bakit po? Contrary sa sinasabi ng nakakarami o marami, itong tinutulungan po ng AKAP, hindi po ito yung mga walang ginagawa, yung walang trabaho. In fact, ang basic na kailangan na requirement, kailangan kumikita. I think yung mga... Imagine mo, no? Sabi niya rito, the way they see it, ito daw ay isang return of investment. What are you trying to do? You're investing sa mga taong to by giving them ayuda. In return, ano ginagawa nila? Oo nga pala. Kasi binibigyan yung pera sa kanila are coming from taxpayers' money. So, pag binigyan nyo sila ng ayuda, and through their taxes, babalik yan sa inyo. So, ano improvement na nagawa niyo sa buhay ng taong yan? If you're saying that's a return of investment. Kasi once you invest, di ba dapat, ang tinitingnan natin, ano yung projection natin dyan sa taong yan? Like say for example, HR ako. Okay? Say for example, HR ako. Sabihin ko sa boss ko, Sir, gusto ko pong ipa-training itong syunga-syunga na to para mas lalo niya maintindihan kung ano yung sinasabi niya. So, tatanungin ako ng boss ko, magkano kailangan natin i-invest dyan para mapatraining, para kahit pa paano mag-elevate naman ang utak niyan. Tapos sasabihin ko, siguro mga 1 billion. Diba? Ganun kamahal. Sasabihin ng boss ko, sige, pa-training mo yan para naman magkaroon ng kwenta yung mga pinagsasabi niyan. So, ipapadala ko siya sa training, then after the training, di babalik na siya. So, pag bumalik na siya, yung in-invest na 1 billion para magkaroon ng mas marami pang substance yung sinasabi niya. Pagbalik niya, ang expected na opisina is mayroon siyang improvement. Tama ba? So dahil doon sa improvement na yun na i-consider natin as return of our investment. Dahil nag-invest kami sa training niya eh. And for that, kailangan i-train niya rin yung ibang tao nang mag-elevate din yung mindset, yung thinking. Tama ba? Yun yung masasabi mong return of investment. Na nagkakaroon ng quality, nagkakaroon ng standard based doon sa ininvest sa kanya para siya ay padala for training at pagbalik niya. Alam niyo ba, one of the most important resources is human resource. Ngayon, may nakikita ba kayong ROI sa ayuda? Pag binigyan ko ba ng 5,000 itong taong to, alam niyo ba kung ilang araw lang kakain yan? Say for example, sa average ng a family of 5. 3 anak, mag-asawa. Tayo pa naman sa Pilipinas, lagi tayong may kasamang extended family. So pagkasama natin yung mga extended family natin, ano nangyayari? Lumalaki. 'Di ba? Halimbawa, nandiyan yung kapatid pa, nandiyan din yung nanay at tatay. That's normal and that's okay. Ay, wala naman tayong problema sa mga ganyan. But then again, once na binigyan mo ng pera yan, you just burn the cash and there's no such thing as return of investment. Tama ba ako? Kasi wala naman value bumalik sa gobyerno eh. Whether or not bigyan mo ng ayuda yan, parte ng ginagawa niya sa buhay is magbayad ng taxes. Kami na hindi nakakatanggap ng AKAP, wala kayong binibigay na ROI sa akin.
Kasi kami bilang taxpayer, ang ROI dapat namin sa inyo, okay, is bigyan kami ng maayos na infrastructures, maayos na healthcare, maayos na edukasyon, maayos na government services, and yet we're not getting any of that. Tama ba? So anong sinasabi nitong ROI sa tao? Mga taong kumikita naman, nagtatrabaho, ngunit kinakapos lang ng konti sa kanilang pang-araw-araw. Tanong ko sa inyo, maliban sa mga oligarko, sinong normal, sabihin na lang natin, sinong typical na Pilipino ang hindi kinakapos? Imagine mo, nagtatrabaho ka na, binibigyan ka pa ng suporta ng gobyerno. Samantala, pag lumabas ka, marami kang makikitang homeless. Imbis na unahin yung mga working class, okay? Bakit hindi nila unahin yung mga homeless? I-shelter nila ng maayos ang homeless. May it be matanda or bata. Bakit hindi nila mabigyan ng napakagandang programa ang mga senior citizen? Bakit hindi nila mapagawan ng maayos, no, na structure ang mga abandoned children? Kasi yung dalawang sektor na yan, walang kakayanan yun eh. Hindi na nagtatrabaho ang mga matatanda at hindi pa nagtatrabaho ang mga bata. So, mas kailangan nila ang government support kaysa sa mga tao na may trabaho na may ayuda pa. Diba? Don't you think mas meron kang ROI doon? Kasi na-establish mo na nagiging maayos ang buhay ng mga taong to. Nababago mo talaga ang buhay nila. The working class are okay, I think. Kung may kailangan talaga silang tulong, nandiyan dyan ang Malasakit Center, nandiyan ang DSWD, nandiyan ang PCSO, nandiyan ang Office of the Vice President. Ano pa? Imagine mo, may AX ka na, may AX ka na, may AKAP ka pa, may card ka pa, may kung ano-ano ka pa. Hindi kayo nakakatulong ng tao. Mas nakikita pa nga ng marami na binibili niyo yung pagkatao ng mga kababayan natin na kapos. You guys are taking advantage of that, of their situation. Diba? Gusto mong gumaya sa ibang bansa? Magpagawa tayo ng mga structure na pwedeng matulog yung mga yung mga homeless doon. Napoprovide natin ng maayos na washroom, napoprovide natin ng very good ventilation. Diba? Hindi naman natin sinasabi doon sila tumira. At least meron silang natutulugan sa gabi kaysa kalsada sila tumitira. Diba? Ilan na bang krimen ang nangyayari na ang biktima ay mga homeless dahil natutulog sila, ninanakawan ng anak, ginagahasa, ninanakawan, pinapatay. Di ba dapat yun yung unahin nyo? Ay kinakailangang matulungan, no? We see their efforts, we see their productivity. In fact, we also see their contribution sa ating ekonomiya. Maliit man yung buwis sigurong Napaka-pathetic, di ba? Imagine mo, nakikita niyo yung mga lahat ng Pilipino may contribution. Ultimo nga yung mga ultimo yung mga, what do you call that, yung mga nagbe-beggar dyan sa kalsada. The very minute na may binili sila, they're paying taxes. They're paying VAT. Diba? If you're saying that. Kung yan yung rebat mo. bayaran nila kumpara sa malalaking mga negosyante o malalaki, mas nakakataas sa ating lipunan. Pero hindi natin maipapasawalang bahala yung contribution nila. At sa tingin ko, itong pagkakataon na matulungan, katulad ng sinabi ni Congress. Natawa ako dito. Sponsored po ba ang Pigrolax in Congress?
Sama ng ugali. Kuman Roman, no? Itong pagkakataon na matulungan ng ating mga kababayang may kapusakita ay malaking bagay, lalong-lalo na sa kanilang pamilya dahil marami sa ito ay mga breadwinners. Diba? Ito talaga, breadwinners, and that goes a long way to amplify. At nagpapasalamat. Sige nga guys, kaya tanungin ko, if you're how can you actually define that 5,000 will go a long way? Tandaan nyo guys, ang middle class, they have a lifestyle. Okay? Kahit sabihin mo minimum wage earner yan. They have their lifestyle. They have a specific lifestyle. Ang tanong, let's say for example, if there's this one person who's making about 25,000. Malinis, 25,000, yun yung kinikita niya on a monthly basis. And then he or she is going to receive about 3 to 5,000 pesos. Do you really think that 5,000 pesos is something that you would say na substantial? Knowing that a middle class person, a working class person na lang, if I will just categorize that like that. A working class person, as I've said, meron silang lifestyle. Yung 5,000 pesos na yan, again, magdidepende yan sa klase ng lifestyle na meron sila. The 5,000 pesos can be substantial. The 5,000 pesos can be spent in a day. The 5,000 pesos can be spent in 1 or 2 days. But you cannot stretch that out to 1 month. And take note of this. If a person gets used to all this shit at hindi nyo kayang panindigan, di ba? There is a very big chance na itong sinasabi ninyo can be abused. Ang nakakatawa, who's going to abuse it? Yung mga tumatanggap o yung nagpapa-implement ng akap na yan? Tayo kay Congresswoman Luistro na naisipan niyang mag-file ng bill at I think from on the part of Tingog Party List, no, buong-buo ang ating suporta sa institutionalization. Tingnan mo. Now they want to institutionalize these bullshits. Diba? Nakakatawa. Ito pa yung nakakatawa guys, no? Meron po tayong batas na isinulat, inilimbag ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. about the Mendecancido. Ipinagbabawal po ang pagbebeg, ang pagiging beggar, ang pagiging pulubi. Itong ginagawa nila is contrary to that law. Diba? Again, gaya ng sinabi ni Senator Amy Marcos sa isang video, hindi mo kailangan gawing ayuda nation ng Pilipinas. If they need help, if they need money, especially when it comes to hospitalization, they can go to PCSO, they can go to DSWD, they can go to some private NGOs who's offering, charity work. They can also go to OVP who's offering the same. Diba? Oh, actually even LGUs nagbibigay din sila ng tulong Oh, mapa 5,000 man yan, mapa 10,000 man yan. So what's the use of AKAP? Bakit mo bibigyan ng pera ang may pera na? Diba? Not unless you have a different agenda. At contrary sa sinasabi ng iba na ginagawa nating ayuda nation ng Pilipinas, gusto ko lang ituon ng atensyon nila yung kapitbahay nating bansa, ang Thailand. Imagine mo, i-compare niya yung Thailand sa Pilipinas. Ang Thailand po is a developed country. Hindi po gaya ng Pilipinas. So even if mamigay sila, ibig sabihin, they have surplus money. They have a very good infrastructure, they have a very good school system, and so on and so forth. Dito sa Pilipinas, we don't have that. So instead of you putting money sa ayuda, why don't you put it in a better place?
Diba? Dito mo makikita, if you were able to watch the previous video na ginawa ko pa lang, no, about Senator Amy Marcos, dito mo makikita yung thinking, yung way of thinking ng isang tambalalay at saka ng isang tunay na nag-iisip na Pilipino. Bigay din sila ng allowance na 10,000 baht sa halos lahat ng Thai nationals. Kasi naniniwala sila na kung may bibigay at may papamahagi ang tulong na ito, hindi lang matutulungan yung individual at ang kanyang pamilya, kundi magkakaroon ito ng ripple effects sa maliliit na mga negosyante at sa kabuuan ng ekonomiya. Ito po yung isang parte ng akap na hindi natin nabibigyan pansin. At nakita, You know, no matter what kind of explanation ang gawin nitong taong to, personally on my level, hindi niya ako mako-convince. As in, kung babalikan natin yung mga ayu-ayu ng ginagawa nila, remember yung bigas? Oh. Kung sino yung nag-participate magbenta ng bigas worth 42, 45 pesos, bibigyan ng subsidy ng gobyerno. Then there are people na bumili ng mga ganong presyo ng bigas and yet nagreklamo pa rin na halos hindi raw makain yung bigas na binenta sa kanila sa halagang 42 or 45 pesos. Bakit? Kasi mga lumang stock, mga bulok na. Remember, there was even an issue before na namigay ng bigas pero mga bulok ng bigas, mga lumang stock ng bigas. That one received a very huge backlash coming from the people. Diba? Imagine mo, bibigyan ka ng gobyerno, ng administrasyon ni Bangag, ng substandard na bigas. Ano ka, aso? Baka nga ultimo aso, hindi nga raw kainin yun eh. Diba? And this person is trying to convince us, no? Na may naitutulong. Siguro may naitatawid. Pero yung sabihin mo magkaroon ng major impact sa buhay ng isang beneficiary, again, balik tayo dun sa konsepto na etong working class may sariling lifestyle yan. Diba? kita po ito namin sa mga lugar po kung saan tayo nagkaroon ng malawakang pagbibigay ng ayuda. Nagkakaroon ho ng paglago ang mga small at medium enterprises. Kasi ho, Talaga? Guys, halagang 5 pesos. I mean, sa halagang 5,000 pesos. Baka ngayon nagbebenta ng fishbowl, hindi pa enough yan eh. Baka yung 5,000 nga kulang pa sa pagpagawa ng kariton. Oh, alam niyo ba kung magkano yung gasolito? Alam niyo ba magkano yung kawali? Eh, paano pa yung mga niyan? Raw materials niya sa mga ibebenta niya. Do you really think 5,000 pesos can create a very bigger impact sa buhay ng isang tao? Sa taas ng bilihin ngayon, tumataas ho ang purchasing capacity. Kahit papaano po, kung sa economics lang, the velocity of money, the volume of money, all contribute to a healthier economy. Wag ho nating sobrang simplistic po ng mga panukalang tanggalin natin kasi nagkakaroon ng dependency, tanggalin natin kasi ayuda lang yan. Hindi ho, meron siyang malaking macroeconomic impact na kailangan malaking macroeconomic impact. ma-appreciate. Kaya yung mga panawagan na alisin ng AKAP, sana po itignan nila yung merito ng programa at mapapag-aralan na hindi lang yung individual. Hindi ba kayo nagtataka bakit nila pinaglalaban? Eh, etong si Tambaluslos at saka yung Tambalala niya, bakit nila pinaglalaban ng 39 billion? Hindi ba kayo nahihiwagaan doon? Bakit sobra nilang pinaglalaban ang budget ng AKAP? Sige nga. Individual at yung kanyang pamilya ang natutulungan, pero buong lipunan, buong bansa po ang natutulungan nitong. Sino sa inyo, yung mga nakakanood na nito, sino sa inyo ang nakatanggap ng AKAP? Hindi ko alam kung gaano karaming manonood nito, no? Pero
Kung halimbawa sa 10,000 bang makakanood nito, lahat ba kayo nakatanggap ng AKAP? I for one na gumagawa ng reaction nito, hindi ako nakakatanggap ng AKAP. 'Di ba? Sabagay wala namang akong trabaho. Pero hindi ko rin naman gagawin, nalalapit ako sa kanila para humingi. Even IX. 'Di ba? Sige nga. Sino? Kayang pondohan ng House of Representatives ang more than 100 million na Pilipino? Sabihin na lang natin ang working class nasa 75 million. Halimbawa na lang. 'Di ba? Yung pagmumukha lang nito, hindi mo na pagkakatiwalaan eh. Economic stimulus na dulot ng AKAP. Isa po sa Alam nyo guys, one of the things na, halimbawa, nag-roll out ng program ng DSWD. Say for example, the concept of DSWD. Once na mag-roll out ng programa ang DSWD, mini-measure po namin yung success rate niya. Halimbawa, meron isang community, pinondohan ng DSWD na patubigan. Ginagawa namin yun. During our time, nung nag-OJT pa ako, under an LGU, merong project ang DSWD na naglagay sila nagpatubig sila, nagpalagay sila ng deep well sa isang community dyan sa Parañaque. And after that, syempre, 2 months kami nandun. So, lagi kami nasa community, pinag-aaralan namin kung ano yung naging impact ng pagpapalagay namin ng patubig sa lugar. Diba? And doon namin nalalaman kung yung mga programa ba na binababa ng DSWD National sa mga communities na to, talagang nakaka-create ng impact sa buhay ng mga tao sa loob ng community. Doon lang namin nasasabi that that particular program is really creating an impact. At hindi lang yung temporary. It's a permanent. So, ang ginagawa nila, nung pinondo ng DSWD yun, naniningil sila ng, naniningil sila ng fee. Para saan yun? Yung paniningil nila, ibabalik ba nila yun sa DSWD? Hindi nila ibabalik yun sa DSWD. Para may pondo sila sa maintenance nung pinagawa namin deep well, para may pambayad sila ng kuryente kasi nga motorized yung doon. Tapos ma-maintain nila yung pagiging maayos at malinis ng pinagawa ng DSWD. Yun lang naman ang inano namin sa kanila. Other than that, wala na. Yun yung totoong programa ng DSWD. Yun ang totoo na may ROI ang DSWD. Kasi I'm very sure, if that community is still there, kung hindi pala kinukuha ng may-ari yung lupa na yun, I'm very sure nandun pa rin yung tubig na yun. And we're talking about 25 years ago. Dahil estudyante pa lang ako 25 years na po ako nakagraduate. Now, kung ikukumpara natin yung program na yun sa program na to ng AKAP, do you really think after a couple of days, pinapakinabangan pa rin ng mga beneficiary ng AKAP yung binibigay nila? Hindi na. We know that. Hindi na. Ang programa po kasi guys ng DSWD, okay, hindi temporary solution. They create programs to provide permanent solutions. Especially if those are big projects, just like what I told you. If we're going to compare the legitimate programs of DSWD at dito sa sinasabi nilang gusto nilang i-institutionalize ang AKAP, you can see how big the difference. Kung sino talaga
ang merong tunay na goal at sino talaga ang nakaka-receive ng magandang results. Diba? So, hindi na ikinagugulat, no? Hindi na natin ikinagugulat kung plano nilang i-institutionalize ang pagnanakaw. Kasi sa totoo lang, kung maaalala nyo yung issue ni Napoles, diba? Ano yung nangyari? Through charity work, through programa niya, nakagawa sila ng paraan para pagnakawan nila ang Kabanyaman ng Pilipinas. Tapos, ang plano ng mga to, institutionalize at gawing ayuda nation talaga ang Pilipinas. Nakakatawa, diba? Again, kung babalikan natin yung una kong tanong, bakit hayok na hayok sila na ipaglaban ang AKAP? Knowing that we cannot see any value